Hello mga kapuso, ito po ang mga ganap ngayon dito po sa Abot Kamay na Pangarap. Nagkakagulo na nga po ang mga tao na nasa labas ng hospital dahilan nga po sa nangyaring napakalakas na intensity ng lindol. At nakalabas na nga po ang iba, ngunit si Annalyn, Doc Lindon, kasama na rin ang mga bata, si Zoe Moira at si Dr. Luke ay kasalukuyan pa pong nasa loob, kung kaya't sobrang umiiyak na itong si Giselle at Aling Susan dahil nga po hindi pa nakakalabas ang kanyang mga pamangkin at ang apo ni Aling Susan na si Annalyn. At nag-aalala rin si Carlos dahil nga hindi niya makontak si Lynette at ganoon na rin po si Aling Susan, hindi nila alam kung nasaan si Lynette at ang hindi nga po nila alam na magkasama pala sila Lynette at Doc RJ sa flower shop na kung saan po ay natrap sila. At habang nagkaroon na naman po uli ng aftershock ng lindol na iyon, ay talaga namang pong natakot itong si Lynette at buti na lang po nandoon si Doc RJ na kasama niya at nagpapalakas ng kanyang loob na kahit ang iniisip po talaga itong si Lynette ay mapuntahan itong kanyang anak na si Annalyn dahil nga po sobrang nag-aalala ito. At habang napahiga nga po sila ay natamaan po o nasugatan itong si Doc RJ ng bubog na glass, kung kaya't nagkaroon nga po ng pagdugo sa kanyang balikat at natatakot itong si Lynette. Sumisigaw na nga po siya na humihingi ng saklolo, ngunit walang makakarinig po sa kanila. Samantala doon naman po kina Annalyn, kung saan po itong si Moira ay nabagsakan po talaga ng kisame at ang ulo nga po niya ang natamaan. At sinabi nga ni Doc Lindon na kailangan mabutasan ang kanyang ulo para sa ganun ay matanggal ang mga dugo na mamuo doon, kasi kung hindi matatanggal ay sanhi yun ng kanyang pagkamatay. Ngunit wala naman silang tools na gagamitin dahil nga po hindi pa sila agad-agad na makalabas sa naturang ospital dahil wala nga pa po silang madadaanan, kung kaya't wala choice si Joey na ang gagamitin sana ay yung de kuryente na pambukas o pambutas ng mga kahoy o pambutas ng mga bakal, pero ayaw gawin iyon ni Zoe dahil nga baka hindi raw kakayanin ng kanyang mama na si Moira. At eto nga po, umiiyak na nga po sila kasama itong si Annalyn dahil wala silang magawa at dahilan nga po sa kalagayan ni Moira ay dito na nga po magwawakas ang kanyang buhay. At nandoon pa rin ang mga kaibigan ni Annalyn na nurses at doctors na nasa Apex Medical Hospital, at ang bakla na kanyang kaibigan ay sinabi na namatay na daw itong si Moira dahil nga po sa dugo na namuo sa kanyang utak. Ay nako, talagang karma na yan sa iyo, Moira. Buti nga wala nang mang-aapi dito kay Annalyn. At kapag mawala ka na, syempre magkakabalikan sana sila Lynette at Doc RJ. Pero itong si Doc RJ mga kapuso ay malubha din ang kanyang kalagayan dahil patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang sugat at wala pa nga po makarescue sa kanila. At ang makapagbibigay nga po ng dugo sa kanya ay walang iba kundi si Annalyn dahil ito nga po ang kanyang tunay na anak. Samantala si Joey ay hindi magkakamats ang kanilang dugo. So guys, abangan po natin ang mga susunod pang kabanata dito sa Abot Kamay na Pangarap. Thanks for watching. God bless us all. Bye-bye.